Sa kanyang pagharap sa Senado, panggigisa and contempt citation ang inabot ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez kaugnay ng isyu ng anomalya at korupsyon sa mga proyektong kontrabaha. Ngunit sa kanyang pagharap sa Kamara, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Hernandez at ibinunyag na ang mga senador na dawit sa mga alegasyon. Ang mga pinangalan ng senador pumalag sa mga akusasyon at may hamon din para kay Hernandez. Alamin ang kabuuan ng detalye sa report ni Raymond Montero. Mariing pinabulaanan ni Senador Jinggoy Estrada at ni Senador Jovel Villanueva ang kanilang pagkakasangkot sa umano'y katiwalian sa mga flood control projects matapos isiwalat ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na sila ay tumanggap ng mga kickbacks kapalit ng proyekto. Sa kaniyang maikling pahayag kahapon, iginiit ni Villanueva na wala siyang kinalaman at ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng flood control project. Nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation. Dahil po may resibo po tayo. Meron po pwedeng i-verifika kung bakit ito nangyayari. Kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Jovel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Binigyang diin ng senador na noon pa man ay nananawagan na siya laban sa palpak na programa ng pamahalaan sa flood control. Aniya, mula pa noong taong 2023, paulit-ulit na niyang ibinubunyag sa Senado ang kapalpakan sa mga proyektong ito na mayroong bilyong pisong pondo. Mr. President, noon pa man tayo ay lumalaban na against this flood control issues, Mr. President. 2023, I'm just not sure, Mr. President, kung ready na po yung staff natin para i-show yung video na since 2023 ay dito po sa mismong bulwagan na ito at sa mga committee hearings, binabanggit na po natin ito. Please. Tinawag ni Villanueva na demolition job ang isyung ikinakabit sa kanya at sinabing gawa-gawa lamang ito ng sindikatong nais patahimikin ang mga tumututol sa katiwalian. Dagdag pa niya, hawak niya ang mga affidavit mula sa ilang taga-Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan na magpapatunay sa mga irregularidad at handa siyang isiwalat ito sa susunod na mga pagdinig. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. Samantala, mariinding pinasinungalingan ni Senador Jinggoy Estrada ang mga paratang ni Hernandez at hamon niya. Pareho silang sumailalim sa lie detector test upang malaman ng publiko kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Sa Kamara, nagpakita si Hernandez ng ilang larawan na kasama ni Estrada si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Kaugnay nito, inakusahan niya sila Estrada at Villanueva na tumanggap ng commitments katumbas ng 30% halaga ng proyekto para sa ilang floodgates at pumping station sa Bulacan. Ayon naman kay Estrada, sasampahan niya ng kaso si Hernandez dahil sa aligasyon nito na tumanggap siya ng kickback mula sa pondo ng proyekto. Sa kabilang banda, patuloy pa rin gumugulong ang investigasyon ng Kamara at Senado sa umano'y malawakang anomalya sa flood control projects na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Para sa EuroTV News, Raymond Montero, sumasaludo sa bawat Pilipino.